Pag-uusapan natin yung prosthetics, kung paano ginagawa yung mga detalyadong makeup, katulad ng mga nakikita niyo mga katabi ko ngayon, mga chikiting tayo, yung mga octopus, may fairy, meron mga multo. Ayan, pag-uusapan natin yan kung paano ginagawa yung mga detalyadong makeup prosthetics. Ha? Kaya panoorin po natin to. Laman ng pelikulang Pilipino ang mga nakakatakot na nilalang gaya ng aswang, tiyanak, kapre, multo at iba pang halimaw. Maging sa mga modern horror film, ang mga karakter na ito ay patuloy na kinatatakutan. Sa likod ng mga nakakakilabot na itsura ng mga ito ay isang bihasang prosthetic artist na dekada na sa industriya. Ako nga pala si Adrian Batoktoy. Namulat ako sa ganitong gawain ng mga 1990s pa. Na-meet ko si Cecil Baon, siya yung unang gumagawa ng mga ganito, mga pioneer sa ganito. Noong mga panahon na yon, ako magiging dentista sana ako. Pero yun, paalam ako sa nanay ko ng maayos. Sabi ko, gusto ko ito, ayokong maghihintay lang ako sa klinik ng pasyente. Sa kabila ng pagiging matatakotin noong bata pa siya, hindi inakala ni Adrian na mahuhulog ang loob niya sa mismong proseso ng paglikha ng mga nilalang na minsan niyang kinatakutan. Ngayon, maging sa panaginip, masaya niyang binubuo ang mga nakakapangilabot na konsepto. Yung mga kapatid ko, mahilig manakot. Pati nanay ko, mahilig sila manakot. Kaya medyo yung fear ko amplified. Parang na ano ko. Kaya nung nalaman ko may ganitong trabaho, gaganti ako sa inyo. Kaya yun, pinag-aralan ko ito talaga. Kahit sa pagtulog pala, ganun. Pag gusto mo yung trabaho, pipikit ako. Napapanaginipan ko Sa kanyang studio, makikita ang maraming karakter at halimaw na minsan nagpatayo ng balahibo natin. Narito rin ang mga mukha ng artistang naayusan niya. Mga monster, nagawa ko. Nagawa ko? Aswang, hindi lang 10 beses. Kapre, hindi lang 20 beses. Nag-enjoy ako ngayon sa mga makeup na simple lang. Mga casualty, ganon. O kaya character makeup. Katuwang niya sa trabahong ito ang kanyang asawa, kasama ang kanyang team na itinuring na niyang barkada. Ang company ko pala na-establish ko mga 2004, ganyan. May sarili na akong company. Kumuha ko ng mga barkada ko sa Caloocan, kumuha ko ng mga sinama ko sa team ko na para kaming isang barkadahan lang na enjoy lang. Enjoy lang, ayoko nung malungkot, ayoko nung may mga sa ganito. Kahit na makakatakot yung ginagawa namin, kailangan namin maging masaya. Kasi mas mapapaganda yung trabaho namin. Pagdating sa CGI o Computer-Generated Imagery, hanga si Adrian sa bilis at galing ng teknolohiya. Pero para sa kanya, iba pa rin ang epekto ng lifelike transformation na gawa ng kamay. Sa edad na 56, pinatunayan ni Adrian na hindi sukatan ng tagumpay ang laki ng kita sa isang trabaho. Once ginusto ko yung project, gusto ko. Sasabihin nila wala sila, konti lang budget nila, ano nila. Ang problema gusto ko, natanggapin ko. Minsan asawa ko, konti, hindi eh. Ang napaprofit dito yung imagination ko. Salamin ng kwento ni Adrian ang ilan sa mga obra niyang inaagiw at naluluma na. Hindi dahil sa napaglipasan na ito ng panahon, kundi mga palatandaan ito ng tagal at lalim ng kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino.